Lito Official. Yun, pakisuportahan natin po mga kabisnes. Opo. Meron na pong sariling YouTube channel si Kuya Vera, ay si Kuya Lito at saka si Ate Vera. Thank you po. Ano lang po, unahin nyo, Vera and Lito, no? Vera ang nauna. Baka minsan kasi Lito, una, Lito and Vera. Opo. Una po si Ate Vera kasi mas malaki siya. So yun na mga kabisnes, salamat po ha, supportahan natin sila. Thank you so much. Thank you po. Hello po mga kabisnes, Vera and Lito official dito. Yan. Official na po sila mga kabisnes. Opo. Na sila Thank ay you po. isa na excuse me po, isa ng vlogger. Thank you po. Sa langaran ng larangan ng YouTube channel. Thank you po. Ate Kuya. Please subscribe, like, and share. Yun o. Salamat. Naimbag na alda tayo amin mga ka-business. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan mga ka-business namin minamahal. Saan man panig kayong mundo naroroon. Yun no? So yun mga ka-business, mag-uumpisa po tayong mag-prepare ng ating lulutuin mga ka-business. Ako'y tinanghali na po sa pag-prepare mga ka-business kasi nagligpit at naglinis muna ako ng bahay bago po ako mag-prepare ng ulam ng tanghalian. So yun mga ka-business na minamahal. Tipid tips po tayo ngayon mga ka-business sa ating lulutuin. So ang aking lulutuin po ngayon ay ginisang sayote na gulay at magpiprito lamang po ako ng ng galunggong. So ito mga ka-business na minamahal. Ako'y bumili po ng ng sayote na halagang 80 pesos. So po siya mga ka-business, 50 po ang kilo, isa't kalahati mahigit po ang nabili ko mga ka-business. So, yun. Pasensya na po kayo at napapahinto po ako dyan kasi kinukwentuhan po ako ni Lito habang ako'y nagbabalat po dyan mga ka-business. So, yun. Ang aking lulutuin po pala mga ka-business ay ginisang sayote. Lalagyan po natin ng 50 pesos na giniling at saka magpiprito tayo ng galunggong na nakabili po kami sa tumpok, 2 tumpok po yun na tig 50 mga ka-business namin minamahal. So, tipid tips po muna tayo ngayon sa ating ulam. Sa totoo lang po ngayon, kaya konti lang po ang aking lulutuin kasi sila Papa Dins TV po ay nasa mission. Kami lang po nila, ate, kuya, si Boss Dave, si ate Budang po ay may pinuntahan din, nasa school, at kami lang po ni Lito. So, konti lang po ang ating lulutuin ngayon. So, pasensya na po kayo at di ko napansin, nakaharang po pala yung plastic ko na lagayan ng mga balat. So, tara mga ka-business, samahan nyo po muna akong mag-prepare ng ating lulutuin. At pasensya na rin po pala kayo at medyo magalaw po pala yung aking nakuhang stand ng cellphone. Hindi ko po napansin mga ka-business kasi yung aking stand ng cellphone na binigay po ng sponsor ay hindi ko po alam at napalitan. Yung naipalit po sira na kaya hindi ko na po siya magamit. Yung nakuha ko po ngayon mga ka-business sira pala, nagwiwiggle pala. Napansin ko lang nung matagal na yung aking video. Sayang naman po yung ating pagpiprepare at pagbibideo kung hindi ko po malalagay kasi. Kaya pagpasensyahan nyo na po muna ngayon mga ka-business. Hayaan nyo po at babawi ako. Hindi ko nagagamitin yung stand na yon. So tara mga ka-business, samahan nyo po muna akong mag-prepare. At habang nagpiprepare po ako dyan ay nagkukwentuhan po kami ni Lito mga ka-business namin minamahal. Nagpaplano-plano ng mga planong walang plan. Char! Tara po mga ka-business, samahan nyo po ako.
gusto ko lang din po palang kunin tong pagkakataon na to mga ka-business para magpasalamat po sa mga ka-business natin na nagpapasalamat po at may natututunan daw sila sa aking mga munting vlog tulad ng mga pagluluto. So, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming mga vlog. Kahit mga simpleng lutuin lang po ang naluluto ng inyong lingkod ay meron din po kayong napupulutan kahit papano mga ka-business namin minamahal. So, maraming salamat din po sa mga nagbibigay ng mga tip kung ano yung mga susunod na lutuin ko. So, mga ka-business, okay lang naman din kung may mga request po kayong ipaluto, pwede rin po kayong mag-comment mga ka-business namin minamahal. At nakikisuyo na rin po ako na sana po tulungan nyo rin po akong mag-share para mas marami pa po tayong mga kababayan na hindi marunong magluto ay makapulot po sila ng kahit papanong maliliit na bagay sa mga tip natin na natututunan din natin mula sa ating mga viewers o mula po sa mga natin mga ka-business, mga dating mga nakasama natin sa trabaho. Kasi minsan mga ka-business, mas maganda rin yung mga may nagtuturo or may napapanood ka para dagdag kaalaman din po kahit po sa marurunong ng magluto ay ginagawa pa rin naman po yung yung panunood or tatanong sa ibang mga marurunong mga ka-business. Ako hindi ko naman sinasabing marunong ako mga ka-business. Lahat ng to ay sa experience ko lang din naman nalaman or natutunan ang tungkol sa mga pagluluto. At syempre yung mga sinishare ko po sa inyo ay turo lang din po sa akin ng mga ating mga kababayan or naging mga ka-work dati na concern sa atin at syempre willing bigay or mag-share ng mga kaalaman mga ka-business. Kaya, syempre mga ka-business, kung may mga masishare pa po kayo ay napakalaking tulong po sa akin bilang isang nagbo-vlog na nagluluto. Kung may mga masishare pa po kayo at willing po akong subukan at retry kung ano man po yung mga tip nyo. So, ngayon pa lang po mga ka-business, maraming salamat na po. Yun nga po pala, balik na po tayo sa ating niluluto mga ka-business. Pinakuluan ko na po yung giniling mga ka-business ng kaunting tubig. At nung nawala po yung tubig niya ay nagmantika na po siya. Hindi na po ako naglagay at nagdagdag ng mantika mga ka-business. Nilagay na rin po natin yung sibuyas at bawang. At syempre tulad nga po ng sinasabi ko, igisa po natin tong sibuyas at bawang sa mahinang apoy lang po para kusang lumabas ang aroma ng ating sibuyas at bawang at hindi po nabibigla ang pagkakagisa. Yun po ay isang tip po para sa pagpapalabas ng aroma ng sibuyas at bawang mga ka-business. Ito po ay igisa po natin sa mahinang apoy lamang para hindi po siya mabibigla. Kung bigla po kasi yung pagkakagisa natin ay parang hindi naman lumalabas yung aroma ng ating niluto. Hindi po lumalasa or bumabango sa ating mga menu. So, tara po, antay-antayin lang po natin. Tulad nga po ng sinasabi ko, dapat mapagpasensya ka po pag nagluluto kasi hindi naman lahat ng niluluto or hindi naman lahat ng ating pagluluto ay kailangan sa biglaang apoy. So, tara po at antay-antayin lang po natin mag-brown yung ating sibuyas at bawang. So, ganyan lang po ako mag-isa mga ka-business. At tulad nga po ng aking laging sinasabi mga ka-business, ang pagluluto ko po lagi ay version ko lang yan at ang inyo po ay inyo. So, kung willing po kayong turuan ako, willing ko din pong tanggapin at much appreciated po kasi na i-share nyo po sa akin yung mga tip nyo bilang pagluluto. So, balikan po natin yung ating pagluluto mga ka-business. Malapit na pong mag-brown yung ating sibuyas at bawang. At syempre, hindi ko na po tinanggal yung giniling. Itinabi ko na lang po. Kasi, ihahalo na rin po natin maya-maya. So, yan mga ka-business, nag-brown na po yung ating sibuyas bawang. Pinaghalo na rin po natin sa
giniling. So, ganyan lang po ako mag-isa mga ka-business. Kailangan tiyagaan lang po at hindi kailangang madalian lagi. So, tara po mga ka-business at ihalo-halo or imekos-mekos na po natin. So, kung nandito lang po kayo mga ka-business at maamoy nyo, napakabango po. Hindi po sa pagbubuhat ng bangko. At syempre, lalagay na rin po natin ang bell pepper. Yung bell pepper po na yan ay kakahalaga po ng 14 pesos. Kasi ganito mga ka-business, ang pagpipili ko po ng bell pepper ay yung pinipili ko po yung hinog na para po pag kinilo mga ka-business ay magaan na lang. At syempre, mura po yung ating pagkakabili. Pero syempre, piliin din naman po natin na hindi pa siya bulok. Yun lang pong medyo hinog-hinog lang. So, yan mga ka-business. Isa pong tip yan na pulot ko mula nung ako'y nagtitinda ng ulam at syempre yan po ang itinuturo ng aking mga suki. So, salamat po sa mga nagtuturo sa akin. Syempre mga ka-business, marami rin pong magtuturo sa iyo kung marunong ka makisama at makipagkaibigan sa lahat ng nakakasalamuha mo. So, tara po mga ka-business, balik po tayo sa ating niluluto. Yun, pagkalagay ko po ng bell pepper, maya-maya po sinunod ka na rin yung sayote. At syempre, maglalagay po tayo ng 2 tasang tubig. Yun po yung pinakasabaw po niya mga ka-business. At ating imekos-mekos lang. At maya-maya maglalagay na rin po tayo ng mga panangkap or panpalasa. So, tara po, ipakulo lang po natin ng konti. At ako'y magpiprepare na rin ng mga panangkap. Lagyan po natin ng magic sarap. Kalahati lang po yan, nilagay ko na po lahat. At syempre, ang di mawawala asin po na pampalasa. So yan, tansya-tansya meters lang po aking mga ginagawa mga ka-business. At paminta, syempre, ang pinaka-paborito ko sa lahat, paminta. So, medyo may dagdag lang po akong magpaminta mga ka-business. Parehas po kami ni Mrs. ka-business na medyo nagdadagdag po ng paminta kasi yun po yung parang bet po namin yung medyo maraming paminta parehas ni ate. So, yan po, papakuluan lang po natin mga ka-business. Mabilis lang din naman pong maluto yan at maninipis naman po yung gayat natin sa ating sayote. So, pagkakulo po niyan ay nilagay na rin po natin yung ating siling green mga ka-business. At syempre, ang hindi mawawala tuwing tayo nagluluto mga ka-business, titikman po natin para kung merong i-adjust po, may adjust po natin agad mga ka-business. So, okay naman na po yung lasa at yan, malapit na po nating maluto mga ka-business. Konting antay-antay na lang. So, tara po mga ka-business, antay-antay lang po tayo. So, okay na po mga ka-business namin minamahal. Luto ng ating gulay. At, oo nga po pala mga ka-business, nalimutan ko nang sabihin, nagpiprito rin po pala ako sa labas ng galunggong. Kasabay po ng pagluluto ko na itong gulay. Kaya kung mapapansin nyo po, pawala-wala po ako. Yan. So, tara po mga ka-business, magpi-plating na po tayo. At syempre mga ka-business, ito na po ang ating gulay na ginisa, sayote. Yan mga ka-business. At syempre, pinartniran po natin ng pritong galunggong. So, sana po mga ka-business, may konting kalaman na naman po kayong napulot kahit papano. Kahit mga simpleng vlog lang po ang ating na-share sa inyo ngayon. Kasi ang aking mga niluluto ay mga simple lang po sa ngayon. Ayun patalastas lang po tayo muna sandali mga ka-business So ayun po, kami po ay dealer ng mga sewing machine. Iba-ibang klase mga sewing machine po, high speed, aging, piping, etc. Household, industrial. Meron po tayo niya mga ka-business. So doon sa mga inquiries po, paki-message nyo po yung Facebook page namin at
pakicontact rin po kami sa aming cellphone number. Maraming salamat po mga ka-business. So yun, tuloy na panonood. Let's go, bira! At yun mga ka-business, pagkatapos ko naman pong magluto at magligpit ng aking mga ginamit sa pagluluto ay nagawa naman po tayo ng ilang pirasong yelo mga ka-business. So hindi naman to first time na pinakita kong paggagawa ng yelo sa inyo mga ka-business. Pero sa mga hindi nakapanood, ganito po ako gumawa ng yelo mga ka-business. Kaparehas ko ring mataba. So pasensya nyo na po at ganyan po ang way ko ng paggagawa ng yelo. So halos araw-araw po akong gumagawa ng yelo dito mga ka-business para po pansariling gamitin na rin po namin para hindi na po bumibili. Kasi po minsan naagad po or nauubos yung mga nilalagay kong tubig sa rep. Kaya gumagawa na lang po ako ng yelo para hindi naman po kami maubusan ng malamig na tubig. At syempre, sayang din po kasi nakabukas din naman po yung freezer nila ate. Kaya yun mga ka-business, samahan niyo po muna ako sa paggagawa ng ilang pirasong yelo. So, para po, sana po hindi kayo maboring sa aking mga ginagawa. So yun mga ka-business, yan na po ang ating mga nagawang yelo. At syempre mga ka-business, kinahaponan naman ay naggawa na naman ako sa ating mga halaman. Ililipat ko po to mga ka-business kasi medyo mababaw po yung kanyang lupa, natutumba po siya. Hindi po siya hindi maayos yung pagkakatanim mga ka-business. So tara po't ilipat po natin mga ka-business. Siyempre, dahan-dahanin lang po natin para hindi naman po maputol yung mga ugat niya mga ka-business. So, yan mga ka-business. Shout out po sa mga katulad kong mahilig sa mga halaman mga ka-business na tuwing hapon gusto'y may kinukutingting na halaman or halamanan. So, yun mga ka-business. Ako po mula bata po kasi ako'y mahilig ako sa mga halaman. May mga halaman po kasi kaming mga tanim na bulaklakin nun. May mga tanim po kaming mga gulay-gulay. So, napakahilig po talaga ng inyong lingkod ng mga halaman. Ewan ko mga ka-business kung ako lang po kasi yung nakakaramdam ng ganito. Ang sarap po kasi sa pakiramdam mga ka-business na may mga tanim sa harap ng bahay o kaya sa gilid ng bahay kasi parang napakaaliwalas sa pakiramdam. So, balik po tayo sa ginagawa natin mga ka-business. Kung mapapansin nyo mga ka-business namin minamahal ay doon sa pinakailalim ng paso ay naglalagay po ako ng yung mga tuyong dahon or mga dahon-dahon ng hindi kailangan mga ka-business. Kasi para sa akin, pag nabulok yun ay pinaka-fertilizer na ng ating mga halaman yun. Pataba yun mga ka-business. Naglalagay po talaga ako sa pinakailalim yun ng mga paso. Kasi hindi naman po yun dumi. Mabubulok naman po yun mga ka-business sa pinakailalim niya. So, at saka hindi naman po masama sa ating mga halaman kung sakaling ganun. So, ganyan lang po ako magtanim mga ka-business. Awa naman po ng ama mga ka-business. Pag ako nagtatanim naman po ay nabubuhay naman po siya agad-agad. Kahit po sa gulay mga ka-business, hindi sa pagyayabang, ang inyong lingkod po ay sungkol sa pagtatanim. Kasi palibhasa siguro mga ka-business, lumaki rin ang inyong lingkod sa bukid na puro pagtatanim po ang kinamulatan. Kaya
yun, kahit paano po mga ka-business ay may kalaman po tayo na konti tungkol sa pagtatanim. So, meron din po akong tumubo dito na gabi-gabi. Ililipat ko rin po mga ka-business kasi para hindi po sila magkaagawan ng nutrients nung ating bignay. So, yun mga ka-business. Alam nyo po itong paso na to mga ka-business ay itong kulay yellow na to. Ito po yung nauso na ginagawa noong pandemic. Binili pa raw po ito ni ate. So, hanggang ngayon ay buhay pa rin. So, yun mga ka-business, nagpupulot po ako ng mga dahong tuyo or yung mga hindi na kailangang dahon at nilagay ko sa ilalim ulit. So, yun mga ka-business. Sanay po kasi ako sa ganung pagtatanim mga ka-business. Yung naglalagay ng mga dahon-dahon sa ilalim. So, yun mga ka-business. At atin namang bubunutin tong gabi-gabi na to. So, dahan-dahan lang po tayo para hindi naman po maputol kasi mabilis lang po itong maputol. At syempre, hindi po yung mga ugat niya. So, yan. Atin na pong itatanim ulit sa pangalawang paso mga ka-business. Gusto ko po kasi mga ka-business. Gusto ko yung ibang mga kaibigan ko gusto ko pang hingian ng mga ibang pananim. Syempre, gusto ko po kasing mapalibutan tong bahay nila ate ng halaman kasi para presko naman sa mata tingnan. Yun shout out sa mga kaibigan kong may mga halaman dyan. Asahan nyo po at ako hihingi. Char. Opo, pera biro po. Ako po yung manghihingi sa inyo. Mabilis lang naman po kasi magpabuhay ng halaman mga ka-business. Basta matyaga ka lang din. Syempre, sa lahat naman ng bagay mga ka-business dito, wala kang tyaga, talagang wala kang aantayin or wala kang aanin. So, sa lahat ng bagay ay kailangan ng mahabang pasensya. Di po ba mga ka-business? So, yun kung ano-ano at kung saan-saan nakarating ang ating mga kwentuhan. So, kukunin ko lang din po pala itong pagkakataon na to mga ka-business para po magpasalamat sa lagi niyong suporta. Patuloy po nating suportahan ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV at syempre Mars, Guy, Mrs. Katie official. So yun mga ka-business, sana po ingat-ingat po tayong lahat. Salamat po sa suporta nyo lagi sa aming dito. At syempre sa mga kagwangs mga ka-business, patuloy po natin silang suportahan. So ayan mga ka-business, maraming salamat po. Tayong lahat ay magkakasama. Tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayo